10 pinakaliblib na lugar na di mo aakalaing tinitirhan pala ng mga tao. Pero bago yan, please like and subscribe. Tara simulan na natin. Pang-10, Pitcairn Island. Ang lugar na ito ay matatagpuan sa gitna ng karagatang Pasipiko, halos nasa pagitan ng mga bansa sa New Zealand at Peru. Isang islang kakaiba na 65 lamang ang mamamayan. Karamihan ay grupo ng mga sailors na pawang nagsimula sa isang lahi. Ang islang ito ay bukas sa mga turista pero di basta-basta ang pagpunta. Dahil kailangan mo munang mag-travel patungong Tahiti at habulin ang flight patungong Magareva. Ang flight papunta sa lugar na ito ay isang beses lamang sa isang linggo. From Magareva, kailangan mo namang sumakay sa isang bangka patungong Reketea. Sa kabuuan, aabot sa halos isang buwan ang iyong paglalakbay. Have a nice trip, Kasuksay. Pang-10, Tristan da Cunha. Ang pinaka-isolated island sa mundo, ito ay bahagi ng teritoryo ng British na may 235 na naninirahan na. Ang kinilala bilang mga islanders, ang mga isla dito ay napabilang sa UNESCO World Heritage dahil na rin sa wild landscapes at makapigil hiningang sea cliffs, mga islang parte ng United Kingdom. Ang pagpunta sa Tristan da Cunha ay mas madali compare sa Pitcairn Island. Kailangan mo lang sumakay sa eroplano papuntang Cape Town, then sumakay ng bangka na naroon. Siguraduhin mo lang na may extra money at mahaba ang unawa dahil tumatagal ang biyahe sa dagat mula 5 to 6 na araw. Pang-8, Palmerston Island. Ang islang natagpuan ni James Cook, bahagi ito ng New Zealand na halos 62 lamang ang nakatira. Sila ay nagmula sa isang angkan at ang pinakaunang nanirahan dito ay si William Marsters. Siya ang nag-iisang ama ng lahat ng taong naninirahan dito. Ang buhay sa islang ito ay napakasimple lamang. Wala kasing palengke, bangko, malls at iba pa. Minsan ay may dumarating na barko para sa supply ng pagkain at gamit na mabibili mula sa outside world. Tubig ulan ang kanilang inumin. Niyog at isda ang madalas nilang pagkain. Welcome ang mga turista, wala mang hotel, ay bukas naman ang pintuan ng mga bahay ng residente para patuluyin ang mga turista. Pang-7, Supay Village. Ang napaka-isolated na lugar sa Arizona, Amerika. Ngunit lugar na may angking ganda. Ang populasyon nito halos ay nasa 300 mahigit lamang. At para marating ito ng mga sulat at package mula sa outside world, ay kinakailangan itong isakay sa mga kabayo. Ang Supay Village ay welcome para sa mga turista, pero ang pagpunta dito ay hindi madali dahil kailangan mo ng lakas ng loob at determinasyon. Dahil nasa halos 6 kilometer rin, kasi ang layo nito mula sa Grand Canyon na walang maayos na madadaanan, maaari ka lang maglakad sa tirik na araw. Pwede ka ring umangkas sa kabayo o kaya ay sumakay sa helicopter. Perfect puntahan ito ng mga taong athletic, mga taong mahilig sa adventure, at gusto ang mga mahihirap na desert hiking. Kailangan mo ding magbaon ng container na puno ng tubig dahil umaabot ang temperature dito sa 46 degrees Celsius. Pang-6, La Rinconada. Ang La Rinconada ay makikita sa bansang Peru, ang tinaguriang pinakamataas na komunidad sa buong mundo. Malulula ka sa taas ng lugar dito na umaabot 6,000 feet. Sa taas nito, kung hindi ka sanay sa matataas na lugar, ay makararanas ka dito ng pagkahilo, pagsakit ng ulo, at hirap sa paghinga. At kung minsan ay maaring bawian ng buhay dahil halos nasa itaas ito ng bundok na kadalasan ay napabalot pa ng yelo. Pero sanay na ang residente dito na mahigit 5,000. Hindi na rin inaabot ng modernisasyon ang lugar at napakaraming basura ang nagkalat kahit saan. Ang La Rinconada din ay one of the dirtiest place sa buong mundo. Pero bakit nagstay pa rin ang libu-libong mga taong naninirahan dito? Samantalang panay basura at napakalamig pa ng lugar dito. Yun ay dahil sa ginto, kaya lang wala ring kaayusan sa pagmimina ng ginto. Lahat ay kanya-kanya. Pang-5, Itokotormit. Ang Itokotormit ay matatagpuan sa Greenland. Kung gaano kahirap bigkasin ang pangalan nito, ganun din kahirap puntahan at hanapin ito dahil tago ang lugar na ito. Sa loob ng 9 na buwan nagyayelo ang dagat sa paligid, kaya kung gusto mong pumunta dito, kailangan mo munang mag-snowmobile at mag-ice skating. Ang nasa 450 na residente dito ay umaasa lamang sa supply sa outside world. May darating ditong barko kapag ang dagat ay hindi nagyayelo o minsan ay nahahatiran din sila ng helicopter. Pero ito ay napakabihira lamang. Ganun man, may sari-sari store naman dito. Maliit na paaralan, isang ospital, power station at engineering shop. Pang-4, Migingo Island. Punta naman tayo sa Africa. Ang Migingo ay isang isla na matatagpuan sa Lake Victoria sa Africa na halos mahigit 500 lamang ang residente na puro mga mangingisda, may kaguluhan
at maingay ang mga tao dito. Kaya kung isa kang maingay na marites, pwede ka dito. Ang lugar ay nananatiling matao at maingay dahil ang paligid ng islang ito ay kakikitaan ng isda na siyang pinagkukunang yaman ng mga tao. May mga lugar talaga na di na dapat puntahan. Ang isla kasing ito ay napakasip. Karamihan pa sa mga bahay na nandito ay gawa lamang sa mga pinagtagpi-tagping mga yero at sa mga inanod na basura na mapapakinabangan pa. Ang magandang balita, mahahanap mo sa lugar ang ilang pangangailangan mo. Pangatlo, Villa Las Estrellas. Sa tuwing mapag-uusapan ng Antarctica, ang naiisip natin ay panayelo at sobrang lamig. Pero ang hindi natin alam, may nakatago palang maliit na pamayanan dito. Ito ang Villa Las Estrellas na may 14 na kabahayan, bangko, post office, paaralan, ospital, simbahan at souvenir shop para sa turista. Di lang liblib ang lugar na ito dahil kung gusto mong tumira dito, kailangan mo lang naman ipatanggal ang iyong appendix dahil na rin sa basic lamang ang kaalaman ng mga doktor at hindi rin kumpleto ang facility at kagamitan ng ospital. Kaya naman ang requirements para sa mga gustong tumira dito ay ang pagtanggal sa kanilang appendix. Kung kaya mong mamuhay sa lugar na ito napakalamig, ay ready mo na rin ang iyong appendix. Pangalawa, Coober Pedy. Napakamapanganib dahil sa mga wild animals na handa kang atakihin at gawing hapunan, pero ang lahat ng ito ay hindi banta sa lahat ng residente ng Coober Pedy dahil sa ang kanilang komunidad ay nasa ilalim naman ng lupa. Halos 70% ng opal sa buong mundo ay sa Coober Pedy nagmula. Ang opal kasi ay isa sa pinaka maganda at valuable na bato sa buong mundo. Kaya tinagurian ang Coober Pedy bilang Opal Capital of the World dahil sa dami ng mamahaling bato sa lugar na ito. Pinili ng mga tao na manirahan sa ilalim ng lupa, malapit na sa kanilang kabuhayan ay ligtas pa sa wild animals at banta ng kalikasan. Halos nasa 2,500 ang mga tao dito. Kumpleto pa sila sa mga basic services tulad ng tubig, kuryente, batas, edukasyon at suportang medical. Pagmimina ng opal ang pangunahing kinabubuhay ng mga tao dito, pero humahatak din ang turismo dahil dinarayo na rin ang lugar upang makita ang naggagandahan underground hotel at iba pang pasyalan. Bago ang ating number 1, narito ang Hanging Cliff House. Ang mga Hanging Cliff House ay mga bahay na itinayo sa gilid ng mga bangangin o cliff, kadalasan para sa napakagandang tanawin at natatanging arkitektura. Ilang kilalang halimbawa ng mga hanging cliff house mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ay Hanging Houses of Cuenca, Spain. Unang astaway kung hanay ng mga bahay na itinayo sa gilid ng isang bangin. Ang mga bahay na ito ay itinayo noong medieval period at kilala sa kanilang mga kahoy na balkonahe na nakalawit sa gilid ng bangin. Cliff House, San Francisco, USA. Isang restaurant na itinayo sa gilid ng isang bangin na may tanawin ng Pacific Ocean. Hanging Temple, China. Matatagpuan sa Mount Heng sa Shanxi Province. Ang templo na ito ay nakasabit sa gilid ng isang matarik na bangin. Itinayo ito noong panahon ng Northern Wei Dynasty at isang halimbawa ng kahangahangang sinaunang arkitektura ng China. Sa Pilipinas, mayroon ding tradisyonal na mga bahay na nakasabit, partikular na ang mga hanging coffins ng mga Ifugao sa Sagada, Mountain Province. Bagaman hindi mga bahay ang mga ito, kundi mga kabaong na inilalagay sa gilid ng mga bangin o kuweba, itinuturing itong bahagi ng kanilang kultura at tradisyon. At ang ating number 1, Oymyakon. Nasa 500 ang residente ang naninirahan dito. Ang lamig sa lugar ay umabot sa negative 68 degrees Celsius. Dahil sa sobrang lamig ng lugar ay hindi makapagtanim ng gulay ang mga residente. Kaya ang madalas na kainin ng mga tao dito ay high protein, tulad ng hilaw na isda, karne ng usa, atay at cube na gawa sa dugo ng kabayo, na hinaluan ng macaroni at kung sakali na may mamatay na tao sa lugar. Kailangan munang magsunog ng isang lugar upang matunaw ang yelo, upang mailibing ng maayos ang mga labi ng mga taong namatay, walang kotse, walang cellphone, at ultimo tinta ng ballpen ay tumitigas dahil sa sobrang lamig. Kaya kung nagre-reklamo ka na sobrang init sa Pilipinas, the best ang lugar na ito para sa'yo. Alin sa mga lugar ang nagustuhan mo? I-comment mo ito sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at mag-share. Salamat at God bless.